na akong nararamdamang need para sa'yo. Eh kung hindi mo naman masyadong mahal yung tao, matatapos ka sa kanya. Kasi kung mahal mo yung tao, kahit tapos na yung pangangailangan mo sa kanya nung puntong yon, diretso pa rin kasi mahal mo siya eh. Kahit tapos na yung pangangailangan mo siya sa grief, kailangan mo rin na, kung mahal mo yung tao, may pangangailangan ka sa kanya to enjoy naman your triumphs with the person. Diba? Magaganda na, kailangan mo na siyang makasama sa magagandang mangyayari sa'yo. Kasi in love eh, may love eh. Pero kung walang masyadong love, alam mo yun, yung akala mo, mahal mo yung tao, pero na-realize mo, kailangan mo lang pala siya nung panahong yun. Claudine Barreto, Aga Mulak. Ha? Dubai. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Yeah. Oh. Ikaw pala si Claudine Barreto. Tanongin natin si Andre. Si Andre kasi nakipaglaban pa eh. Pero ikaw, Andre, ano ba yung naramdaman mo that time? Para po sa akin masakit po. Kasi po, Nararamdaman mo ba naubos yung pagmamahal? Opo, nararamdaman ko na po na naubos na, pero hindi pa rin po ako sumuko. Nilaban ko pa rin po talaga. Pero ang ginawa niya, ayaw niya na daw po talaga. So, nag-quit ka. Ba't ka naiiyak ngayon, April? Anong nare-realize mo? Anong tumatakbo sa isip mo? Madami lang din po kasi akong problem. Kaya gusto ko po sorry. Or, pwede din kaya siya bumitaw? Gulong-gulo na siya noon. Yes. Baka marami siyang iniisip. Marami siyang pinagdadaanan. O siguro din malaki yung pagkukulang ni April. Parang mas deserve niya yung ibang tao na magmamahal kay Andre ng 100%. Ano bang nangyayari sa iyo noong mga panahon? Bukod sa pagod ka na galing sa trabaho, madami pa bang umuubos ng energy mo? Opo. Kasi ayoko po kasi nakikita yung mother ko na parang nangihina po. Hindi ko po kasi nakikwento sa kanya na ganito yung nangyayari sa amin sa bahay. Parang gusto ko na sinasarili ko po. Parang paano na yung ayoko nakikita yung mother ko na nahihirapan. Mas pinapalakas ko na lang po yung loob ko na pag ako lang po mag-isa. Kaya hindi ko po nakikikwento sa kanya yun. Pero hindi niya po siguro ko naintindihan kasi hindi nga po ako nagkikwento sa kanya. Ikaw ba naiintindihan mo yung sarili mo nung puntong yun? Kung anong pinagdadaanan mo? Hindi po. Gulong-gulo na din Oo, po gulong-gulo kasi ka din. yung pagod po tapos yung mga projects pa po sabi ko, iniisip ko sa sarili ko na paano ko i-handle yung ganito tapos si Andre pa parang iniisip ko din po siya that time na alam ko na nasasaktan ko na siya. Kasi minsan, pag malungkot na tayo o kaya nade-depress tayo, nawawalan tayo ng interes sa mga bagay na dati nating pinagkakainteresan. Nawawalan tayo ng gana sa maraming bagay na dati interesado tayo. Kasama na doon ang relasyon. Di ba yung, dati masaya ka, G ka, di ba? Energy mo na lang. Pero pag malungkot ka o nade-depress ka, kahit sa relasyon nawawalan ka ng gana. Yung mga bagay na paborito mong ginagawa, nawawalan ka ng gana. Tinatalikuran mo sila kasi nga naguguluhan na yung utak mo. Kaya bumibitaw dun sa maraming bagay. Eh baka nung panahon na yun, nade-depress ka. Hindi natin alam hindi naman ako psychiatrist o psychologist, di ba? Kasi katulad nga sabi mo, hindi mo na rin naiintindihan ang sarili mo nun. Ang dami niyang iniisip eh. Nanay niya may sakit, pinag-aaral niya sarili niya. May ano din po kasi ako, may hair loss din po kasi ako. Ano bang condition mo? Kasi for sure marami. Paglabas mo pa lang marami na nagtatanong. Baka nga sa Twitter, ang dami na nagtitweet ng kanilang paniniwala o sa oloobin tungkol sa pagsusuot mo ng bandanang yan. Ba't ka ba nakabandana? May alopecia din po ako, hair loss po. So parang wala po akong hair, nakawig lang po ako. Kaya nagkakaroon din po ng insecurity na paano, baka mas deserve niya na nga po yung ibang babae. Yeah. Na hindi siya pa hihirapan pa. Ang dami mong iniisip. Issue ng nanay mo, issue ng kalusugan mo, pag-aaral mo, Trabaho. may relationship ka pa, Trabaho. ang daming laman ng plato mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo.
'Di ba? Yung alopecia, kasi ano siya, hindi siya basta na nalagasan ka lang ng buhok. 'Di ba? Yung iba, may bahagi lang, 'di ba, sa simula, Patchy, tapos iba patchy, nawawala. Yung sa iyo, nawala siya lahat. Opo. Kaya siya nakawig ngayon. Hindi natin alam kung anong epekto nito sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi natin alam kung anong epekto nito sa kanyang sa konsepto niya ng self-love. Baka nga, hindi ko alam baka nga kaya siya nagle-let go dahil feeling niya hindi siya kamahal-mahal. Kaya siya nagle-let go, baka pinagdududahan niya yung mga tao dahil kahit siya mismo hindi mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang daming tumatakbo sa isip mo. Yung nanay mo pa may sakit din. Kaya nagulo ang isip mo, ang mga decision mo, hindi mo na alam kung gagawin. Kaya siguro sa puntong yun, gusto mo na lang magbawas ng iniisip, no? Opo. Ang masakit doon, ang nabawas mo yung kay Andre, yung relationship, gusto mo magbawas. But how are you now? Okay. Okay lang. Mabigat po paminsan. Pero kaya naman po. Kamustang tingin mo sa sarili mo? Fight lang po. Laban lang po. Kasi kung bibigay ako, parang kagaya na din ako ng papa ko na bumigay lang ng basta-basta. Para sa mother ko po, mas nilalakasan ko po yung love ko. Anong epekto sa'yo ng alopecia? Malaking epekto po kasi minsan nakakap kasi ako. Then nakikita ko yung mga tao na may mga buhok sila, but lalo na yung mga classmate ko. Siyempre nag-aayos sila ng buhok nila. Ba't ako walang maayos sa sarili ko? Parang sobrang laking impact po sa akin yung insecurity ng pagkatao ko po. Parang ang baba ko po na yun yung tingin ko sa sarili ko, mababa po ako. Kasi nga po, sobrang dami ko pong problem, tapos ganito pa ako. Pero okay lang, laban lang po. Can I give you a hug?